Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo lagi sa e-upload kong mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kaso na isinampa kay CHED Chairman Prospero de Vera. Nasigurado na naman kami na ang mga investigador ng Ombudsman ay tumutulo na naman ang laway na hahawak sa kaso ni Mr. Prospero de Vera. Tuwang-tuwa na naman ang mga korap dyan sa Ombudsman. Inaabangan lagi yan ng mga tiwaling mga taga-ombudsman. Sigurado yan ididismiss nila yan ang kaso laban kay CHED Chairman de Vera. For sale dyan ang mga kaso sa ombudsman. Pinagkakaperahan ng mga korap na mga taga-ombudsman. Sasabihin na naman mahina ang ebidensya. Lenya na mga salita ng mga tiwali sa gobyerno. Sinong pinagluloko ninyo mga leylong nyo? Wala nang naniniwala sa ombudsman. Mga korap na mga fiskal, investigador ng ombudsman, na POLCOM, police krame, labor arbiter, judges, at ibang sangay na mga korap sa pamahalaan ang maniniwala lang sa inyo, dahil kabalahibo nyo sila. Ito ang balita na ikinaso kay Chairman de Vera before the Office of the Ombudsman. Pakinggan nyo. Sinabi ni Suspended Commissioner Aldrin Darilag ng Commission on Higher Education nitong Huwebes na ang mga kasong kriminal, kabilang ang graft at grave abuse of authority, na isinampa niya laban sa kanyang superior, si Chair Prospero de Vera, ay nag-ugat sa mga alalahanin na ibinangon ng ilang pinuno ng mga universidad ng Estado at Kolehiyo, SUCs. Sa kanyang 5 pahinang complaint affidavit na inihain noong Martes, iginiit ni Darilag na pinilit siya ni de Vera na paboran ng pharmaceutical company na Aspen Philippines bilang provider ng mga medical supplies para sa iba't ibang SUC sa serye ng mga bidding noong nakaraang taon. Dahil alam na ang kumpanya ay hindi sumusunod sa mga batas sa pagkuha, sinabi ni Darilag na hindi niya pinansin ang direktiba ni de Vera. Sa isang mensahe sa Inquirer, sinabi ni Darilag na nagpasya siyang magsampa ng mga kaso ng graft, grave abuse of authority, harassment, at oppression matapos ibalita sa kanya ng ilang mga SUC president, na ayaw niyang tukuyin, ang umano'y rig procurement process noong nakaraang taon. Para sa mga medikal na supply, may mga SUC na hindi tumatanggap ng pondo kung hindi nila hahayaang manalo si Aspen sa bidding bilang supplier, ani Darilag, na sinipi ang mga apektadong SUC heads. Si Darilag, na nangangasiwa sa edukasyon ng mga guro, kasarian at pag-unlad, at mga programa sa pagpapalawig, ay sinuspinde ng 70 araw noong kalagitnaan ng Enero dahil sa umano'y malubhang maling pag-uugali, pagpapabe sa pagganap ng tungkulin, at pang-aapi. Nauna nang binanggit ni de Vera na ang utos ay nagmula sa Malacanang. Inutusan din nito ang ahensya na magsagawa ng fact-finding investigation, upang matukoy ang pagkakaroon ng prima facie, self-evident, case, upang magsilbing batayan para sa pagsasampa ng mga formal na kaso laban kay Darilag. Ito tandaan nyo ibabasura lang yan en kaso laban kay de Vera ng mga tiwali dyan sa ombudsman. May kilala kami dyan na lawyer na lahat na mga inirereklamo na mga tiwaling fiskal ay ibinabasura lang niya. Kasi pinagkakakitaan niya, kaalyado niya, ginagawang negosyo ang ombudsman ng mga tiwali. Magbago na kayo mga taga-ombudsman. Dahil kapag namatay kayo sigurado sa impyerno ang pupuntahan nyo. Stop corruption in the office of the ombudsman. Wala na sa inyo naniniwala. Ang Korte Suprema na lang ngayon ang masasabi natin naglilinis sa mga tiwaling judges at lawyers. Pero ang ombudsman sila ang nagpo-protekta sa criminal, korap na mga kabalahibo nila. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.